Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. 'Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, oh, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Eh, ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na siya makulong. Kasi biglang nag-name drop na tatay nyo, naging supplier, tapos may financier kayo. I think it's only fair na inere namin yun. Bigyan namin kayo ng pagkakataon na nasagutin po yung mga aligasyon na yun. Una-una yung father ko namatay yun 1998 pa. No? So, if gano'n na tayo ka baba ang kalidad ng ating politika na yuyurakan natin yung namatay kong tatay, hindi yun na yung level niya. Pero I will not stoop down to his level. Ang bottom line dito, ang dami niyang sinabi sa akin, pero wala siyang sagot dun sa issue na dun sa kaso na binigay ko. Sabi niya rehashed, hindi mo naman sinagot eh. 'Di ba? Nakita mo nga pag titingnan mo yung press con, kailangan niya pang basahin yung sagot niya. 'Di ba? Kahit yung mga reaction niya, pang insulto niya sa akin. Okay na 'yan. Sige na, sa'yo na 'yan. Bigay ko na sa 'yan. Basta sagutin mo ito sa ombudsman kasi wala na silang protector. Okay, ito po yung issue. Yung final ko po na plunder case, ito ay tungkol dun sa 7 billion pesos worth of infrastructure projects na binigay or inaward ni Duterte at ni Bongo sa tatay at kapatid ni Bongo. Sila yung contractor. Ito nag-span simula mayor si Duterte simula noong 2007 hanggang nung presidente na siya from 2016 to 2022. A total of 200 contracts ang naibigay niya sa tatay at kapatid niya. Yan po ang facts. Ito, hindi niya mapagkakaila na hindi pwedeng nakakuha itong mga ito nang wala siyang impluensya. At kahit nasabihin niyang wala siyang impluensya, the law defined it na pagka nasa posisyon ka ng gobyerno na maaring ma-impluensya doon sa mga kontrata na yan, dapat ito ay pinagbabawalan. At yun na nga, yung tinatawag na conflict of interest. So maliwanag ito, open and shut case. Kaya nga naming milipit na nakita mo, wala na siyang protector ngayon. Wala na si Digong, wala na rin si Martires sa ombudsman, kaya ganyan na po yan. Pero, Senator, kasama rin po doon sa inyong inireklamo si former President Rodrigo Duterte. So I wonder, paano yun mag-work considering na wala naman po dito yung dating Pangulo, nandun na siya sa The Hague? Kailangan po kasing isama siya kasi integral siya doon sa Commission of the Crime. So, part siya doon as a co-principal ni Bongo kasi hindi mangyari yung krimen kung hindi sa participation niya. So, principal by direct participation. Ngayon, ito po ang sinasabi niya na bakit hindi daw yung mastermind ang tugising ko. Siya na nga po yung mastermind. Nakita niyo po si Diskaya, inamin niya na lumago yung kanyang negosyo noong 2016 nung naging presidente si Duterte at sinabi ni Mayor Vico Soto ang nasa likod na politiko na backer ni Diskaya ay si Bongo. So siya yun. Kaya nga makita nyo, pagka nagsasalita yung mga Diskaya, wala silang tinuturo na personalidad ng from 2016 to 2022. Kahit na yun yung may pinakamalalaki ang proyekto nila. Ganon din itong si Yusek Bernardo,
na si Bongo mismo ang nag-appoint noong 2017, hindi mo rin maririnig na siya yung siya ang tinuturo. Lahat ito ang pinoproteksyonan si Bongo. So, yun mismo, si Bongo mismo ang mastermind nitong mga nangyaring ito. Huwag kasing parang lumalabas. Ngayon lang pumutok itong issue na to. Hindi po to nagsimula lang dito sa present administration. Binuo nila Bongo yung sindikato na yan nung presidente si Duterte. Kasi nga, as early as nung mayor pa lang si Duterte, ganyan na yung modus nila. Di ba? Palagay nyo, paano nakakaabot ng 200 contracts na ang naipanalo nung tatay at kapatid niya habang mayor si Duterte. Sila yung approving authority, tapos yung presidente ganun din. Senator, si Chicky Verhel po ito, no? Senator, alam ko kanina sinabi nyo na kaya talagang pinush nyo na po ito dahil wala na yung mga protektor ni Senator Bongo, which is dating Pangulong Duterte, Samuel Martires, ombudsman po dati. So, pero ngayon po, meron po ba kayong mga bagong impormasyon, bagong witness, bagong mga dokumento na nakuha po? Meron po. Meron po tayong nadagdag na 300 million pesos worth of flood control projects na nandoon. Tapos, in-emphasize po natin yung 5 joint venture contracts ng CLTG with the Discayas. No? Ang total po nito ay halos 900 million pesos. Kaya yung sinasabi niya na wala siyang, walang kaugnayan siya with the Discayas, nakita mo, tatay niya yun eh. Alam mo, tayo naman, mayat-maya, di ba, nakakausap natin yung magulang natin, kapatid natin. Hindi naman niya pwedeng sabihin dun sa Davao City na executive assistant siya nung mayor, tapos may 100 kontrata yung tatay niya at kapatid niya, hindi nila napag-uusapan yon, di ba? Yung pagpapirma lang ng cheque, pagbayad nun. 2 billion pesos worth ang nakuha nila nung mayor pa. Tapos 5 billion pesos nung kulong siya. Kung mauna yung warrant dito, di kulong siya. Hindi ko na makikita yung difference nun. Importante dito, napanagot siya dun sa mga krimen na ginawa nila. Alam nyo, on its face, nagtataka nga ako when I was being asked kanina kung ano daw yung specific na violation. Sabi ko kung wala tayong nakikitang mali dito sa issue na ito na napunta sa tatay at kapatid, yung kontrata na inaaprubahan ni Duterte mismo na kung saan siya yung sidekick, may problema tayo. Ibig sabihin, gano'n na tayo ka-jaded dun sa mga nangyari ngayon. Di ba yung lumalabas dito sa issue sa Senado, yung sa hearing, di ba si Diskaya lumalabas, no? Sinasabi nila ang politikong nasa likod ay si Senador ganito o kung sino man. Ito tatay na mismo eh. Wala ka nang hahanapin pa eh. Di ba? Hindi mo na kailangan maghanap ng conduit kasi talagang diretso na sa kanila, sa pamilya niya. Kaya I hope mabilis ang proseso nito at because we filed an open and shut case, so we'll see. Sir, any update? Baka po meron kayong nakukuhang info doon sa ICC? Kung meron na ba silang tina-target na susunod na aarestuhin mula dito? Si Bato yung susunod na arestuhin and ano na yan, it's a waiting game. Tapos si Bongo, mga next year yan. Pero we continue to help the ICC dun sa pagkalap nila ng testigo at iba pang ebidensya. Sabi ko nga sa iyo, hahabulin ko itong mga to. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para aregluhin, para hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Di ba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. 'Di ba? Ang tanong dito,
sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na siya makulong. Ganun po yun. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera, kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At next time kanyo, sabihin nyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. Di ba? Naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. Ganun po yun. Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.